Kaibigan, pag-usapan natin yung mga may plema, naririnig niyo ba may plema sa umaga. Ano ba to? Delikado ba to? Pagising natin, nakakainis, di ba? Minsan may plema maputi, minsan may madilaw. Ako habang nagtutoothbrush ako, pag nasasamid ka, pag ubo mo, mamaya may plema na. Ano ba tong morning cough or morning phlegm? So alamin natin kung delikado o hindi. Yan. So may condition na hindi delikado, merong mga posibleng sakit na babantayan din. Tingnan natin kung ano dito. So yung baga natin, minsan may plema, may toxin, may inflammation. Kaya pag namagayan, maglalabas ng plema, madilaw, maberde. Depende sa oras ng paglabas ng plema, medyo mahuhulaan natin kung ano yung sakit eh. Pag katulad nito, kung madaling araw, yan, hinihingal, inuubo, pwedeng hika. Paghiga, pag humiga ka ng flat, pwede siyang GERD kasi nga nangangasim ang sikmura eh. Pag sa gabi, mas malala, pag nakahiga, minsan postnasal drip, sipon o hika. Meron namang inuubo dahil ninenervyos, pag natulog, nawawala yung ubo. So, depende sa timing, merong mga possible na sakit. So, ano yung mga sakit na nagpapadami ng plema? Actually, isang problema kung naninigarilyo kayo. Pag smoking, merong smoker's cough talaga nasisira yung baga. Lagi nang baga sa umuulan, di ba? May baha, tapos maraming potholes, butas-butas, laging may tubig doon, di ba? Ganun nangyayari sa mga baga ng naninigarilyo. Parang may butas na yung baga nila. Dahil doon, lagi na nag-iipon yung plema, kaya kahit anong gawin ng smoker, paggising nila may plema. Ayaw natin na may sira-sira na yung baga, tamaan pa ng bacterial pneumonia, delikado, hindi makakahinga. So, smoking, tigil para hindi masira. Tayong hindi naninigarilyo, may problema tayo, pollution. Pollution sa Maynila, sa mga cities, di ba talaga? Pag maraming pollution, minsan gusto natin mag-jogging, ay puro pollution naman nalalanghap, nakakasira din ng baga. Okay, merong mga bronchitis, bronchiectasis sa mga COPD. Depende sa kulay. Pasensya na po, ito kulay ng plema. Sa kulay ng plema na makikita, posible mahuhulaan nyo yung sakit. Pag clear na malalapot, pag dahak sa umaga, okay lang clear. Pag puti-puti, minsan normal, minsan may sakit. Ito pag yellow or green, di ba? Ang lapot, green. Pwedeng may sipon, pwedeng trangkaso, pwedeng pulmonya. Ito pag mas brownish yan, pulmonya to eh. Pag maitim, hindi rin maganda to, fungal infection. Ayaw natin may dugo, okay? Pag may dugo ang plema, hindi good sign. Diba? Alam niyo naman, dugo eh. Merong mga sakit sa puso na heart failure, nag-iipon ng tubig dito. Pag dahak, parang mapula-pula. Pero merong pula na dugo talaga from ano yan, pwedeng lung cancer, pwedeng tuberculosis. Papacheck tayo sa doktor. Huwag matatakot agad. Meron namang dugo na ano lang, kakaubo, nasugat lang sa lalamunan, baka doon lang. So, pag may morning cough kayo at phlegm, katulad ko, may morning cough and phlegm ako, ito yung mga possible na sakit. Pwedeng sipon, allergy, sinusitis, pwedeng GERD, acid, umakit yung acid kaya naglalapot yung lalamunan, sigarilyo at mga lung problems at smoking. Unahin natin, okay? Hanapin nyo kung saan kayo dito. Pag dito, hindi naman masama eh. Itong mga iba, hindi naman delikado. Ayaw natin dito sa mga may talagang chronic infection. So, palagay natin postnasal drip. Yung laging paghiga, ito nga, akin parang sinusitis, allergy. So, parang lagi may tumutulo, di ba? Parang lagi may makati dito. Parang may makati na gumagapang dito. So, postnasal drip yan, galing yan sa sipon. Ang mga sintomas ng postnasal drip, yung boses mo magbabago, ayan. Okay, inom na maraming tubig. Actually, tubig ang lunas sa maraming sakit dito. Nauubo, masakit lalamunan, parang nangangati, tuloy-tuloy yung ubo, sore throat. Yan, no? Humihina ang boses, pwedeng postnasal drip. Ano gagawin? Uminom ng maraming tubig. 3 litro, 4 na litro, mga 3 liters. Pwede mag-gargle ng warm
Warm water, may tulong din yan. Pwede rin ang humidifier, yung laging naka-aircon, hindi rin maganda. Pag laging naka-aircon, nagda-dry eh. Nagda-dry ang ilong, nagda-dry ang labi, pati dito sa baga. Kaya meron mga humidifier na pampabasa. Parang ganito, humidifier sa likod. Okay. Pwede rin naman, hindi post-nasal drip, pwede naman allergy. Maraming may allergy, 25%. Ako, hindi ko alam, may allergy ako dati. Mukhang may allergy din ako. Allergy, nagpabahing, pag maalikabok, nahahatching ka sa bahay, diba, pag may naglilinis. Ito sintomas ng allergy. Runny nose, yan, no? Nasal congestion, barado ilong. Ang mga boses ko, medyo barado ilong. Inuubo, hahatching, mapula-pula ang mata, ayan, makati ang ilong, di ba? Namumulay sa may ilong. Yung may hika and allergy medyo konektado eh. Nahirapan matulog. Merong mga gamot na binibigay ang doktor, mga nasal steroids, na-try ko na rin to, antihistamine, anti-allergy. Pero ang pag-iwas, iwas sa maalikabok, malinis dapat. Yung iba nag-allergy sa mga halaman eh, sa mga pollen, di ba? Sarap maglakad sa labas eh. Pero pag may allergy ka sa halaman, di mag-mask na lang, iwas muna. Okay? Iba naman, ito naman po, iba naman to. Sinusitis, nagkukos ng plema. Ito may sinuses tayo, dalawa dito sa may noo, dalawa sa tabi ng ilong. Pag nagbara yan, nagkaroon ng plema, ito, pakita mo Doc Liz, ang daming plema sa lobo. Yan. Medyo ngongo ang boses, pag sininga mo, ang daming, ito, madilaw na plema, very yellow, nagbabad breath, tsaka masakit dito. Okay? Pag sinusitis, binibigyan po ng antibiotics, tapos papacheck tayo sa ENT. Minsan, may ginagawa rin yung mga ENT doctors na sinisip-sip itong mga plema, pag baradong-barado. So, ito po, sinusitis. Home remedy, ganun pa rin. Inom ng maraming tubig, tulog ng sapat para malabanan yung infection. Ito naman, minsan may plema, tonsillitis. Minsan nakakalito ang tonsillitis. Tingnan mo sa salamin, dapat malaki ang tonsils, namumula. Minsan to, sa dila mo, pasensya na, sa dila mo, pwede mo ipasok yung dila mo, maramdaman mo kung medyo namamaga. O yung sa tonsils mo, o hindi. O tingnan mo sa salamin. Pag nakita mo may parang nana doon, may lalo na kung may puti, bacterial infection yan. Kailangan antibiotics, 7 days to 10 days kung tonsillitis. Pero minsan naman, masakit lalamunan mo, kala mo tonsillitis, pero hindi naman tonsillitis. Okay? Kala mo tonsillitis, pero GERD pala. Ibig sabihin yung acido dito, like ako po nakahiga, humiga ako after 15 minutes, maramdaman ko na yung kinain ko, yung acid, akyat dito. Tapos, mauubo ka na dito, mauubo ka na yan. Yung sabihin yung acid umaakyat eh, mahapdi. Pero minsan hindi mo na naramdaman yung hapdi dito mo na mararamdaman. Kaya pagising mo sa umaga, may acid at pagkain na umakyat dito, nababad yung lalamunan mo, masakit, boses, pwede masira, at nagkakasugat dito. Kaya kala mo tonsils, pero acid pala. Ayan o. Yung acid o, umakyat yung acid. Umakyat dito. Pwede masira ang boses natin. So, pag GERD, heartburn, umakyat yung pagkain, hirap lumunok, parang may lump dito, parang chest pain. So, paghiga, dapat medyo mataas. Pag ganyan, dapat mga 20 degrees, either dalawang unan o gagawa tayo ng paraan na mas mataas. Yung iba, natutulog sa lazy boy, pataas siya. Okay, pag GERD ang problema, exercise, upo maigi pag kumakain, konti-konti lang pagkain, ha? Huwag pupunuin ng tiyan, dahan-dahan na pagmuya para hindi mahirapan ng tiyan. Umiwas sa mga spicy, nakakakulo ng tiyan. Mas yung mga bland foods lang, yung mga di gano matatapang yung lasa, yun na lang kainin natin. Maluwag lang ang pantalon, huwag masyadong magmaong na masikip. Pag naipit ang tiyan mo, aakyat yung kinain mo. Pag higa yan, nakataas siya, nakataas. Bawas alak, iwas kape, at maghintay ng 3 hours. Ako minsan 3 hours, kulang pa eh. Kung kakain ka ng 6, 7 ng gabi, ang tulog mo mga 10 o 11.
So, kung matutulog ka ng 9, dapat alas 6 pa lang kumain ka na. Kundi mag-iipon yan. So, yan ang problema sa GERD. Okay? Tapos, isa pang problema, merong basic tips din para pangtanggal ng plema. Ito naman yung mga tinuro ko kanina, yung mga post-nasal drip, allergy, mga tonsillitis. Basically, gusto mo mabasa eh. Maraming tubig iniinom. Kung teacher kayo, nagsasalita, kumakanta, dapat 3 litro, 4 na litrong tubig para hydrated. Kasi lalo na kung mainit, di ba? So, pwede maraming tubig pag inom, pwede rin tubig may asin, ginagargle, matanggal yung mga nana dito. Steam inhalation. Kung ayaw mo mag-steam inhalation, pwede maligo ng mainit eh. Diba? Pag maliligo ka, shower, medyo mainit na tubig, sara mo yung banyo mo. Malanghap mo yan, mababasa lahat, pati yung dito sa loob, maganda po yun. Mas luluwag yung plema. Ayaw mo magbara. Ito, luya. Pwede sa labat, turmeric, or lemon juice. May tulong din po. Okay? Tapos, lastly, pwede rin namang may plema. Ito yung medyo mas serious konti. May pulmonya, kaya nagkaroon ng plema. May lagnat yan. COPD, sira na yung baga sa paninigarilyo. May bronchitis, laging may infection. Ngayon, kung talagang may sakit, talagang papacheck tayo sa doktor. Kailangan ng antibiotics. Merong mga expectorant, pampalabas ng plema. At merong postural drainage, yung hihiga ng flat, tapos hihiga ng pa-side, tapos merong hihiga ng padapa eh. Padapa yung higa, tapos yung puwet mo medyo nakataas, medyo mahirap to, para yung plema mas lumabas. Tapos chine-chest physiotherapy, ito, pinapalo. Oh. Palo-palo dito, pag nakadapa, pinapalo dito sa likod. Malakas ang palo. Para maalog yung plema, nakadikit yung plema sa baga, matanggal yung plema, tapos pag umakyat na dito, half mo, para paglabas, mailalabas mo yung plema. Napakahalaga paglabas ng plema kasi pag tumatanda tayo, lalo na yung may edad na talagang matanda na, may pulmonya, bago sila pumapanaw, hindi na nalalabas yung plema. Naiipon na dito. So, pasalamat tayo na nalalabas natin yung plema. Kasi oras na hindi na natin malalabas yan, magbabara na yan, hindi tayo makakahinga. Okay? So, tigil sigarilyo, tigil sa mga pollution, controlled coughing, may tulong po yan. Okay? And lastly, warning sign, syempre, ayaw natin uubo o may dugo. Kaya yung pag-ubo, ganito lang, half lang. Huwag mo idahak na parang babaliktad yung bitukan nyo kasi delikado. Pag umubo ng dugo, ayaw natin. Basta may dugo, maraming possibilities kasama ang lung cancer. Pero meron din iba. Okay, sana po nakatulong tong video. Pasensya na medyo mahaba para malaman. So, most likely naman kung pwedeng hindi delikado yung plema mo or kung duda ka na baka merong mas serious na dahilan, doon tayo magpapacheck sa ating pulmonologist or lung doctor. God bless po.